Praise the Lord! Hallelujah! Isang pinagpalang Lunes po sa ating lahat mga kapatid. Welcome po sa atin pong gawain tuwing Lunes. Ang makapag-eri po tayo mga kapatid dito po sa ating Facebook page. Amen. Live po tayo mga kapatid sa Facebook. Tuwing Lunes po, mapapanood niyo po ang programa ng Diyos para sa ating lahat, ang programang The Miracle Hour. Praise the Amen. Lord! Hallelujah. Magandang gabi, Pastor Magandang Mitch. gabi, Pastor RB. At mga kapatid, pasensya na po kung hindi po natin kasama si Pastor David ngayong araw na ito dahil meron lang po siyang mahalagang mga gawain na inaasikaso. Pero kami po mga kapatid ay sa amin pong buong puso na makapaglingkod po sa inyo mga kapatid dahil ito po ang katungkulan ng Diyos na itinalaga niya sa amin. Yes, Narito po amen. kami mga kapatid upang Hallelujah. ipahayag ang salita ng Diyos at wala na pong iba mga kapatid. Amen? Amen. Bago po tayo dumako mga kapatid sa unahan, tayo po muna ay manalangin. Si Pastor Mitch po ang mananalangin. Hallelujah. Mag-umpisa na tayo manalangin mga kapatid. Father God, Lord, we glorify your mighty name, Lord God. Today, Lord God, tonight, Ginoo, we acknowledge you, Lord God, that you are our Father, Lord God. Gamhanan ka nga Dios, Lord. We invite your presence, Father God, Lord, nga magauban ka kanamo Ginoo ni ini nga programa, Father God, Lord, nga maga-eri, Lord God. Father God, Lord, pinaagi, Lord God, sa imuhang grasya, ikaw, God, Lord God, magahimo ni ini nga programa, Lord God, nga madaugon kini Ginoo ang imuhang mga pulong, Father God, Lord, mooy magmadaugon Ginoo sa kinatibuk-an, Lord God, nimo nga mga katawhan. Father God, Lord, we commit unto you, Lord God, this program, Lord God, simong gamhanan mga kamot, Lord, nga ang imuhag, Lord God, nga himaya, imuhang dihog, Lord God, mooy magapuno, Ginoo, ni ining tibuok, Lord God, nga buluhaton, ni ining nga programa, Father God, Lord, sa The Miracle Hour. Holy Spirit, we look up unto you, Holy Spirit, and we ask your presence, Holy Spirit, nga magauban ka namo balaan nga espiritu, that the Holy Spirit, you will take fully control and in charge ni tibok nga buluhaton ni ini nga programa, even sa pagsugod ni ini Holy Spirit ug sa pagtapos ni ini Holy Spirit, ikaw gayud magauban ka namo, magagiya ka namo, tudlo ka namo sa mga pulong sa Dios nga imuha gayong gusto ipaabot sa imong mga katawhan. And Holy Spirit, we need your help. Isip Holy Spirit, you are our teacher. Teach us today, Holy Spirit, and help us, Holy Spirit, that your word, Lord God, will be quickened in our hearts, Lord God, to impart light, Father God, Lord, to your people, Ginoo, nga naagid, Lord God, sa bondage, Ginoo, Lord God, sa buhat sa mga kangit-ngit, ang mga kinabuhi na sa kangit-ngit, Lord God, that your word tonight, Lord God, will give freedom to your people, Lord God, who is in bondage in the mighty name of Jesus Christ. Holy Spirit, have your way. Ang imuha gayong gamhanan nga mga pagpamuhat sa imuhang kamot, Lord God, mo ay magapanglihok, mo ay magapanghikap sa mga katawhan, Lord God, nga lantaw ni ini nga programa, Lord God. O Father God, Lord, pinaagi sa imuhang grasya, Lord God, sa imuhang pabor, ang kinatibukan nga programa, Lord God, madaugon, bisan pa man, Lord God, ang imuhang mga katawhan, tanan nga mga viewers, Lord God, here and abroad, Lord God, madaugon kini, Father God, Lord, nga mapuno sa imong langit nga kahayag diha sa imong pulong karon. Lord God, akong ginatambunan, Ginoo, sa gahom sa imong hamili nga dugo, Father God, Lord, ang tibuok nga team, Father God, Lord, ni ini nga program, Father God, Lord, Pastor RB, ako, Father God, Lord, bisan pa man, Lord God, si Dave, Father God, Lord, ug ang tanan nga mga viewers, Lord God, it is covered by the blood of Jesus. Ug ako kining ginasilyuhan, Lord God, sa gahom, sa kalayo sa balaan nga espiritu, Lord God, nga walay bisang unsa, Father God, Lord, nga mga babag, Lord God, sa kaaway ug sa kangit-ngit nga naka-assign karon ni ini nga programa, Lord God, aron, Lord God, sa pagtambon sa kahayag sa imong mga pulong, in the mighty name of Jesus Christ, Lord God, we bind the spirits, Father God, Lord, maparalyze kini, Father God, Lord, and let your shine, let your divine light, Lord God, will shine, Father God, Lord, sa kinatibuk-an, Lord God, nga buluhaton ini nga programa. Father God, Lord, we look up unto you, Father, and take all your glory, Lord God. Have your way, Lord Jesus. We give you back all the glory, the praises, and the adoration, Lord God, to you alone, Ginoong Jesus, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Hallelujah. Mga kapatid, sa atin pong mga kasamahan or sa atin pong mga kababayan
na nanunood po sa atin, nakakabukas lamang po ng kanila po mga cellphones, ng kanilang mga gadgets. Welcome po mga kapatid. Kasama ko po ngayon si Pastor Michelle Gutierrez. Hello, good evening po mga kapatid, yung mga masugid natin na sumusubaybay sa programang ito, The Miracle Hour. Magandang gabi sa lahat. Dito man sa Pilipinas or sa abroad man, magandang gabi sa ating lahat or magandang umaga kung anumang oras kayo na nanonood ngayon. Yes. Amen. Hallelujah. And then, kasama rin po natin mga kapatid na ating technical team. Nag-iisa pero kasama niyo po ang Diyos dyan Amen. palagi mga kapatid. Amen. Kuya Dave. And then, ako po si RVJ Alusilio Laguayan mga kapatid. At sa gabi pong ito mga kapatid, narito po kami upang ipahayag sa inyo ang salita ng Diyos. Amen. Huwag po kayong mag-alala mga kapatid kung wala po si Pastor David ngayon dahil hindi naman po si Pastor David po ang may-ari ng programang ito. Ang Diyos po na makapangyarihan, Amen. Yes. na lubos at dapat na dakilain at papurihan. Siya po ang tagapagtatag at kasama po natin sa programang ito. Amen. Pero no, Pastor Mitch at sa Yes. ating mga viewers, hindi po muna kami mag-i-entertain po ng inyo pong mga questions. Amen. So next week na lamang po pag nandito na po si Pastor David live. So yung mga questions niyo po, reserve na lang po muna dahil ngayong gabi pong ito, meron po tayong tatalakayin na isang mahalagang bagay po, yung usap-usap lang, no? Meron po tayong pag-uusap na gagawin dahil ito naman po talaga ang dahilan kung bakit po tayo niligtas ng Panginoong Jesus, na tayo pa ihumayo at magpahayag ng kanyang salita Amen. upang marami pong mga tao ang makakita at makakakilala sa katotohanan, at kapag nalaman ng tao ang katotohanan, sila po ay maliligtas. Yes. Tayo po Amen. ay maliligtas. Amen. Kung meron po The kayong truth mga will set us free. Amen. Amen. Kung meron po kayong mga katanungan mga kapatid no, for next week, no, pwede niyo po yung i-text sa numero po niyo sa numero po na makikita niyo po sa screen. So, yan po yung numero mga kapatid, 0917-708-5078. That is for next week. But you can still text us today and then we will read your questions Entertain next week. next week. Entertain pa rin po namin mga kapatid. Amen. Pero today, hindi po muna namin ito i-entertain. But hopefully mga kapatid, no, by next time, no, meron tayong iimbitahin na mga kapatid natin so that we can learn from them, from their testimonies, from their experiences, no, Pastor Mitch? Yes. Hallelujah. And then, mga kapatid, before po tayo dumako sa unahan, amin po kayong iniimbitahan. Hinihikayat po namin kayo mga kapatid na dumalo. Ini-invite po namin kayo mga kapatid na dumalo sa atin po mga gawain dito po sa DPC Ministries mga kapatid. Meron po tayong mga midweek, meron po tayong mga core services, at si Pastor Mitch po mga kapatid ang mag-relay, mag-enumerate po ng atin pong mga services. Pastor Mitch. Mga kapatid, naanyayahan po namin kayo na to visit and to experience what we experience here dito sa DPC Ministry, sa mga services dito sa DPC Ministry mga kapatid. We have our core services na nangyayari dito sa DPC Ministry, which is we have our first Sunday service, that is the anointing healing service, and we have also celebration. And dito naman sa anointing healing services, ito ay healing service, pwede nilang imbitahin, dalhin yung mga tao na may mga dinadanas na mga karamdaman, at ang Diyos po ang magpapagaling sa mga tao na to na nangangailangan ng kagalingan. At pwede din silang magdala din ng mga olive oil para i-bless po yan dito sa simbahan, at ito'y magiging kamay ng Diyos, makapangyarihan na kamay ng Diyos na gumagawa ng milagro na magpapagaling sa mga karamdaman ng mga tao. At after the service, we have also our celebration. Yung magsasayaw yung mga tao para sa kaluwalhatian ng Diyos. At walang hihingin, sayaw lang para luwalhatiin ang Diyos sa kaniyang pagiging faithful sa mga tao. At we have also our First Friday service, which is the breakthrough service. And
inimbitahan po namin kayo na dumalo din para ma-experience nyo kung ano yung na-i-experience namin dito sa service na ito. Breakthrough service, pwede kayong dalhin nyo, isulat ninyo yung mga prayer request ninyo at itong prayer request sa buong buwan, ipagpe-pray po to ng aming pastor dito sa church. At pwede din silang magdala ng mga point of contacts kung ano mang gusto nilang dalhin na ipagpe-pray dito sa simbahan para i-bless ito at sagutin ng Diyos ang mga kahilingan ng mga tao patungkol dito sa mga point of contact. At pwede din silang magtanim ng breakthrough seed, Pastor RB. Yes, amen. Para yung kamay ng Diyos, sasagutin ng Diyos ang mga hinihiling natin, kasi hindi naman pwede na wala tayong tinanim at gusto lang natin na mag-ani, no? At iniimbitahan din namin kayo sa aming second Sunday service, which is the Miracle Mantle service. At pwede kayong bumisita, try it one time and see. Come and see or come and taste ano yung ipapatikim ng Diyos sa inyo sa service na ito, which is the Miracle Mantle service. At pwede silang magdala ng kanilang mga puting mga panyo. Yes. At ibibless din yan dito sa DPC Ministry. At tungkol sa puting panyo na yan, marami ng mga testimonies na nagpapatunay na ang kapangyarihan ng Diyos ay kumikilos din diyan sa puti na panyo. Amen. At we have also our midweek service, which is the communion service. Inimbitahan po namin kayo na bumisita and fellowship with us in this service. Ito ay nag-uumpisa sa mga alas 6 ng gabi. Amen. Kasi Yes. may malaking kapangyarihan ang nagagawa sa banal na dugo ni Ginoong That's Hesus Kristo. true po. Yes, amen. Malaki. Amen. Napakalaki po ng nagagawa ng banal na dugo ng ating Panginoong Hesus sa atin pong kanya-kanya pong mga buhay. At i-testify ko lang, Pastor Arby, no, patungkol dito sa communion service. Hindi ko man sinasabi lahat ng mga yung nagiging nag-hold captive sa akin ng mga masasamang espiritu. Pero dito sa communion service, dito ko na-experience na na-deliver ako ng spirit of kasi mahilig akong tumingin sa mga exorcism. Ay, yung mga horror movies. Yung ganon. Yung mga exorcism na yung napanood ko, yun yung babae na nandun sa Manila na yung nanay niya is parang nasa witchcraft sa mga anting-anting or like albularyo. At yung bata ay lumaki siya na prostitute. So, that time, during the communion service, yun yung lumabas. Kasi nakapikit yung mata ko during pag-sprinkle ni Pastor David. Yun yung lumabas. Nakapikit yung mata ko, pero parang as if gising na gising yung mulat na mulat yung mata ko. Nakita ko yung babae na yun na parang takot na takot siya after the sprinkling of the blood of Jesus. Takot siya na pagapang siya pa backward at pumunta doon sa right side ng stage na takot. Yun yung lumabas sa akin na nakita ko. Kaya sabi ko, Lord, salamat sa communion, sa power by the blood of Jesus talaga. Amen. Hindi mo masasabi kung kailan kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Yes po, mga kapatid. Alam mo ba si Pastor Mitch? I would like to say that gustong-gusto kong mag-share ngayong gabing ito. Naalala mo yung may service tayo, nakalimutan ko what was the exact date, pero yung preaching ni Pastor David that about the covenant of the blood of the sprinkling. Yes. Gusto kong i-share. Then, Ay, sinimulan mo. amen. Ayun, Glory to sinimulan God. mo. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Kasi parang ako, hindi pa ako sabi nga ni Pastor David nung last time, no? Sabi Hindi niya, ka pa nakakaranas hindi pa siya na... nakaka-recover. Nakaka-recover. No, sa testimonies na ibinigay ng Diyos through the blood, through the sprinkling of the blood of Christ. Kasi sabi ni Pastor David doon sa teaching niya, no, sa atin pong mga viewers, alam niyo po, meron pong covenant ang Diyos when we drink the blood of Jesus. In fact, last week, no, the whole world was celebrating the Lenten season. So, Yes. the whole world, no, at tayo na mga Kristiyano, tayo na mga
binago ng Diyos. Alam natin na hindi lang every year natin inaalala ang kamatayan ni Kristo. Dapat Yes. araw-araw sa buhay Araw-araw. natin, mga kapatid, inaalala natin. And Amen. yun pong pagtanggap natin ng banal na hapunan, no, which is ginagawa natin dito, Pastor Mitch, every Wednesday. Every week. So inaalala po natin ang kamatayan ni Kristo hanggang sa kanyang pagbabalik. Because Jesus Yes. Christ is coming. Amen? Amen. And that is Hallelujah. our greatest hope. Hallelujah. Amen. Yun ang ating pag-asa na kahit po ang hirap-hirap ng mundo, God is coming. Jesus Christ is coming for the soon. second time. At saka yung communion, ginagawa natin yun every week. Pero yung sprinkling of the Sprinkling blood, of the no? blood. Sabi ni Pastor David, only a few knows that there is a covenant power when we sprinkle the blood of Christ. Yung meron pong pag-sprinkle, meron pong pagdilig, no? Pagdilig. Pag-sprinkle ng blood of Jesus sa buhay ng isang tao. And you know what? Simula nung ginawa yun, mga kapatid, nag-pray ako. Taimtim akong nanalangin kasi parang first time yun, pinipreach ni Pastor David sa congregation, yung ganong message. And ako rin mismo, ang dami kong natutunan. So nag-pray ako na, Lord, no, hindi ko na lang personal yung prayer ko kasi talagang personal yung message sa akin. And you know what? God always speaks and yung kinukonfirm niya lagi yung kanyang mga promises, no? Yung nasusulat sa Yes, Biblia. sa kanyang salita. Kasi sabi po, mga kapatid, sa Revelation chapter 12 verse 11, talagang hawakan natin yung mabuti, mga kapatid, no? Ang sabi po sa salita ng Diyos sa Revelation chapter 12 verse 11, we overcome, no? By Tayo the po ay nagiging overcomer, Overcomer. no? Kuya, King James, kuya. Hallelujah. Ayan. So basahin po natin, mga kapatid, no? Sa King James Version, Revelation chapter 12 verse 11. Ang sabi po sa salita ng Diyos, and they overcame him. Etong him na ito, mga kapatid, if you read downwards, mababasa mo dyan, it talks about the old serpent. The devil. The devil. No? Tinawag pa siyang dragon dito sa Yung chapter na ito. nag-tempt kina Yes. Adam and Eve. Alam mo, Pastor Mitch, ang ibang Christians, natatakot silang magbasa ng Book of Revelations. Natatakot sila kasi nga, nakakatakot din naman talaga yes. kung iisipin mo, parang hindi ka panipaniwala yung mga mangyayari in the Book of Revelations. But in the book of the Bible, or the Bible is true, mga kapatid, no? At sabi dyan, mga kapatid, kung babasahin natin sa verse 12, yung, and they overcame him. Yung him na tinutukoy dito, that is the Referring dragon, the old serpent, mga Satan. kapatid. Mo-overcame natin si Satan sa pamamagitan amen. ng dugo ng karnero. By the blood of the Lamb. Ma-overcome natin, mga kapatid, ang kaaway, ang devil, ang serpiente, the old serpent na naglinlang sa buong mundo. We will overcome him by the blood of the Lamb and by the word of their testimonies, and they love not their lives even unto the death. No, hindi nila inalintana kahit pa it's a matter of life or death, death. yung atin pong mga disciples, no, kasi ma-overcame natin ang ating kaaway sa pamamagitan po ng dugo ni Jesus. Kaya naman, mga kapatid, if you want, no, to be an overcomer of a lot of things in your career, in your business, no, in your marriage, no, you can join us, you know. Through the sprinkling of the blood of Jesus, Pastor Arps, this is what God teaches us, how to overcome the works of the devil in certain areas, maybe in our house or even in our own selves. That's why we should not forget. And we are blessed also here in DPC Ministry because we're making it weekly. Yes. And Every week, every natin week. ginagawa iyon. To shed the light po, mga kapatid, no, about the blood of Jesus. Ayan. That is the only thing. Sabi nga ni Pastor David sa teaching niya, this is the last card of God. Ito yung huling barahan ng Diyos, mga kapatid. If the anointing doesn't work, hindi po nag-work yung anointing, tapos ginamit na natin yung Word of God. Lagi nating sinasambit, lagi nating sinasabi. dinideclare. Pero wala pa ring effect yung Word of God, wala pa ring effect yung
anointing, ginamitan na natin ng anointing at saka yung Word of God, sabi ni Pastor David, use the blood of Jesus. Because that is the only one that overcomes the power of the devil. Nung si Jesus, mga kapatid, pinatigis niya yung kanyang dugo sa krus, sabi niya, it is finished. That's why, Pastor Arby, I remembered, because I knew that that spirit is in me, still holding me captive. Though, before, sumasama na ako sa pag-aayuno, pag-pray, pero still, that is a fight within myself, within me, inside of me. And, hallelujah, glory to God that is the testimony that I can share to the people about the sprinkling of the blood, how it delivers me from the captive of evil spirit, bad Yes. spirit, wicked spirit. Glory to God, mga kapatid. Amen. So malaki talaga ang nagagawa ng blood of Jesus sa atin pong buhay, spiritually. Kung tingnan natin, mga kapatid, napakasimple lang kasi nga ang tinatanggap natin, 'di ba? Mostly tinapay lang Tsaka yung normal ng yung mga grape juice. Pero spiritually pala, physically tinatanggap natin 'yan ng ganun lang. Pero But in the spiritually, spirit, napakalaki pala laki ng nagagawa value. ng blood Significance. of Jesus. Because as we remember, if we read the Bible, mga kapatid, no, in the Old Testament, nalilinisan ang dugo ng mga Israelites, no? Nalilinisan The sprinkling. ang buhay, or for example, if the Israelites mga commit sin, kasalanan. no? So they would offer an animal, which is a goat, or no, mag-aalay sila ng With dugo. no blemish, mga animals. At wala talagang walang sira, hindi bulag, Walang mga kapansanan. Yung best and perfect na na i-offer. mga animals. Tapos if they offered it, then para itong cleansing sa kanila. Pero sabi po sa Hebreo, minsan lang nag-alay si Jesus ng kanyang banal na Once and dugo, for all. no? And tingnan po natin, mga kapatid, no? Hallelujah. Tingnan natin sa salita po ng Diyos, mga kapatid, sa Hebreo. Hebrews chapter 12 verse 24. Tingnan natin. Hebrews chapter 12 verse 24. Ayan. Ang sabi po sa salita ng Diyos, if I may, will read my Bible. Kasi mas comfortable talaga ako sa aking Bible, mga kapatid. No? Ayan. Sa Hebreo. Kaya if minsan ka lang tumatanggap ng blood of Jesus, mga kapatid, napakalaking kakulangan nito sa atin. Hebrews chapter 12 verse 24. Ang sabi po salita ng Diyos, and to Jesus, the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling. Ayan, yung sinasabi natin na there is a covenant when we drink the blood of Jesus, but there is also a covenant, in the sprinkling. no? In the sprinkling of the blood of Jesus. Kaya sabi ko, I will continue. And to the blood of sprinkling that speaketh better things than that of Abel. Ayan. Kasi si Abel, as we could remember, sa story, alam natin yan, Sunday school, lagi yung tinuturo. Si Abel, pinatay siya ni Cain. At saka yung kanyang dugo, sumisigaw ng hustisya. Yun, sumisigaw ng hustisya yung kanyang dugo that was shed after Cain killed him. Pero yung dugo ni Jesus Christ, which was shed on the cross, it is the new covenant. Sa pamamagitan po ng pag-sprinkle ng kanyang dugo, it speaks better things than that of Amen. Abel. Amen. Amen. Daming bagay po, mga kapatid, na nagagawa po ng pag-sprinkle ng blood of Jesus. At the same time, yung pagtanggap po natin ng Holy Communion, yung pagtanggap po natin ng communion, no? Kaya if you are interested to know more, mga kapatid, pwede po kayong magtanong. And also to come here with us and join us in our midweek services, which is every Wednesday po yan, mga kapatid. Hallelujah. Amen. And in fact, no, sa marami pong mga testimonies na naririnig ko,
ayon pa kay Brother Jerry, yung kanila pong medicine, yung kanila pong maintenance is yung blood of Jesus. Yes. No? Sabi niya, yung blood of Jesus, yun na raw po yung ginagawa nilang maintenance. Yun na raw Amen. yung ginagawa nilang gamot sa kanilang mga buhay. Because yung kanila po, ito po kasi silang Brother Jerry at saka po si Sister Nene. They are a family of businessmen sila. Meron po silang business. And itong business po nila mga kapatid is, it requires, talagang puwersa. Kasi nagluluto po sila ng iba't ibang kakanin. Pero halos 24 hours na yung gising. kung maraming kung production. Kung bulto po yung production nila, no? We will share testimonies po of people na talagang nabibless po tayo mga kapatid sa kanilang mga testimonies. That's why we are sharing it to you. Ito pong mag-asawang ito, meron po silang business which is Consignas Best. Nagtitinda po sila ng mga kakanin. At kapag Pastor Mitch, bultukan yung production nila, talagang wala silang tulog for how many days, 'di ba? Yes. Pero sabi nila, Almost sa lahat po ng 24 mga hours. services, they would really do all it takes to join the and midweek fellowship services. the Wednesday services. Yung communion service, kasi ito raw yung nagbibigay sa kanila ng lakas. Amen. Amen. Hallelujah. At itong mga tao ito, hindi ito kaedad lang namin ni Pastor Mitch, no? May mga, na sila, hindi naman sa gaano hindi naman masyado mataas ang edad nila, pero may edad na po sila mga kapatid. And they work it as a family lang, no? Pero talagang para sa kanila, yung source ng kanilang strength para matapos nila yung production nila is, no, yung mga gawain po sa Diyos. Ang Diyos po ang source ng kanilang strength. At sumasali po Amen. sila sa midweek service, yung communion service po, kasi dagdag kalakasan sa kanila po yung banal na dugo ni Jesus. At saka, Pastor RB, gusto ko lang idadagdag, no, na once they would love to try and see and fellowship with us here in DPC Ministry in our midweek service, which is the communion service, kailangan po dalhin nila yung mga faith nila kasi hindi mag-work kung yung faith natin is hindi naka-inline doon sa salita ng Diyos. Yes po mga kapatid. Ayan. So ayan, tama na siguro yung pag-invite natin. Ang haba na ng ating introduction for the invitation. But alam niyo po mga kapatid, kung pahihintulutan ng Diyos, no, ang dami pa po nating gustong i-share about the communion mga kapatid. Kasi napakalaki po ng nagagawa ng blood of Jesus sa atin pong mga buhay. Ito lamang po ang kapangyarihan na kayang makagapi sa kapangyarihan ng kadiliman. Amen. Hallelujah. Praise the Lord po mga kapatid. For tonight po mga kapatid, pero kung gusto niyo naman po makishare sa atin, sumali po sa ating interaction, pwede rin naman po kayong mag-text. Nababasa din po naman namin yan mga kapatid. No? Dito po sa programa, nakikita po namin, nababasa po namin ang inyo pong mga comments. Hallelujah. Ayan. So mga kapatid, tingnan po natin, no? For tonight, let's look at the Bible mga kapatid. Sabi mo, Pastor Mitch, na yung nagkahapon, di ba? Glory to God, salamat po sa buhay ni Pastor Mitch na nag-preach po siya yesterday po mga Amen. kapatid. Sa Diyos ang kaluwalhatian, Amen. Pastor RB, ang Glory lahat. to God po. Amen. Alam niyo po, talagang nung I recall Pastor Mitch nung nag-inordain ka ni Pastor David. Sabi ni Pastor David, interpret. Tapos wala na talagang walang lumalabas na boses sa akin kasi that time iiyak ako, hindi ko lubos akalain. Ang sarap sa pakiramdam that there are people that God would increase and promote para po sa kanyang kaluwalhatian. And alam ko Pastor Mitch yung kabigatan because I've been there also, no? Yung kabigatan na hindi mo alam, parang masaya ka na nabibigatan. Yung feeling ko, Pastor Arbs, gusto ko lang i-share na yung feeling ko that time na yung Panginoon nag-reveal kay Pastor David na i-anoint ako as pastor. Yung feeling ko parang nasa ere ako nakalutang. Parang yung sa puso ko humihingi ako ng Lord help me. Lord help me na sa mga assignments na pinatong ng Diyos sa mga kamay ko, magagawa ko yon na yung Diyos, yung Panginoon, He will be pleased. Yan, ipinagkatiwala ng Diyos sa iyong mga kamay, yung gawain na yon, and may God bless you. Kahapon, Amen. Pastor Mitch, if you would recall, sinabi mo, you dream, nagkaroon ka ng isang panaginip at sinabi ng Diyos sa'yo, kumain ka ng salita ng Diyos. That you should eat
Actually, yung sinabi ng Diyos, I think that time it happened, parang nagkasakit ako noon. At tinawag ako ng Diyos sa pangalan ko. Sabi niya, Atoy, pagkaon. Like, Kumain ka. kumain ako. Mm. Yun lang sinabi niya. Tapos, sabi ko, I ask the Lord what He means about pagkaon. So, the Holy Spirit reveals to me that I should eat more the Word of God because the days are evil. Ayan. Yun yung sinabi niya. And, that time na inordain ako as a pastor, doon ko na-realize na yung Panginoon pala, in advance, sinasabihan na niya tayo. Pero hindi ko buong akalain na itatalaga ako ng Diyos as a pastor. Akala ko that I will eat more of the Word of God so that I can stand in the evil days. Iba pala yun. Iba pala yung, kasi nga yung mas higher yung mga pananaw ng Diyos kaysa pananaw ng tao. Yes, with all humility po mga kapatid, hindi ko po itinataas si Pastor Mitch, pero ako po nagagalak because every time po may promotion ng Diyos, it is also a promotion of His kingdom. Lahat po ng Amen. promotion na ginagawa po ng Diyos mga kapatid, in any way, sa gawain, para sa akin po, ito po ay a promotion ng Diyos sa Kanyang kaharian. Kaya Amen. nagagalak po ako mga kapatid. Kasi ito lang naman po talaga ang sadya natin, di ba? We should always promote the kingdom of God. Kung tayo man po ay napropromote, example, Yes. alam niyo po ba, this is a secret, Pastor Mitch. If you are promoted in the physical world, in the physical realm, in your career, in your business, in your company, if you're promoted in your company physically, that is God's way of telling you. If parang isa niyan iyang paraan na pinopromote kita for the next level for me to promote for you to promote my kingdom. my kingdom, Yan. His Yung kingdom. promotion din natin mga kapatid, kaakibat din nun, yung promotion, dapat din nating i-promote ang kaharian ng Diyos. No? Hallelujah. Walang ibang na imamantala kundi yung mga gawain ng Diyos, salita ng Diyos, kaharian ng Diyos. Minsan kasi yung promotion na natatanggap natin sa world is the reason why nalimutan na nating ipopromote yung kaharian ng Diyos mga kapatid. Like for example, yung nangyari kay Pastor Mitch, no, it is not to promote herself, but that is a task for her to promote more the kingdom of God. Yun lang naman ang pinakamahalaga sa panahong ito mga kapatid. Tulad ng sinabi ni Pastor Mitch, alam niyo po mga kapatid, the reality is, the days are evil. Napakasama Yes. na po ng mundo, ng Talagang- sanlibutan. Hindi mo na alam po mga kapatid. But, the best thing that we Christians should do is to promote the kingdom of God. Amen. Hindi natin trabaho, Pastor Mitch, na i-promote yung ating sarili, yung ating mga katungkulan, Katungkulan na or i-promote positions. yung ating mga posisyon, or i-promote ang ating congregation, or i-promote yung ating religion. Because in the first place, wala po tayong reliyon. No? Jesus came to the world to tell us the truth, to share the gospel, and the gospel has no religion. Yes. Kaya nga nagtataka ako, Walang bakit religion nga. yung gospel laging may kaakibat na relihiyon? And where can we find in the Bible, mga kapatid, that gospel is related to any religion? Ang gospel po mga kapatid, wala pong relihiyong tinitingnan. At hindi din po namin sinasabi na itong aming relihiyon dahil wala naman po kaming relihiyon. And Jesus is the truth. Jesus itself didn't promote any denomination or religion, Yes. Pastor Arbs. Even the disciples during the Pentecost, wala silang prinomote na religion or denomination, but only Jesus Christ teaching. Yung truth, yung word of God. Yes. Yung truth yung salita mismo. ng Diyos. Kasi, sabi po, sa salita po ng Diyos, no? The disciples of Jesus Christ, yung apostles ni Jesus Christ, si Jesus Christ mismo, wala po siyang ibang prinomote, wala po siyang ibang inanunsyo, inadvertise, kundi ang kaharian ng kanyang ama. Ama, No? yes. Ang kaharian ng langit. Yun lamang po ang kanyang pinopromote lagi. In fact, yung kanyang sarili, hindi niya nga pinopromote. Hindi niya pinapataas Yung yung sarili minsan, niya. sinabihan siya, Pastor Mitch, na good master. Sabi niya, walang ibang good. no? only But the Father. God the Father. Kahit kasi Amen. Jesus, hindi niya pinopromote yung kanyang sarili. At hindi niya ina-accept na siya ay good dahil mas may good pa sa kanya, kundi
the God the Father. Yes, with the Diyos rise Ama. of technology, alam mo, with the rise of technology, mga kapatid, napakabilis na lang mag-promote ng anything na gusto nating i-promote. And then, dahil nga sa technology, ang dami na rin napopromote, pati ang devil, no? Ang bilis na rin ng devil makapag-promote ng kanyang mga gawain. Totoo yan, Pastor Abby, through social media, Social media. through technology. Pinopromote. Ang dami-dami na, alam niyo po, kung hindi po tayo magiging wise, 'di ba? Sabi po sa salita ng Diyos, kailangan po nating maging wise, kailangan po nating maging marunong, no? Maging sober. If we are not wise, hindi natin namamalayan na yung pinapanood natin ng mga kapatid sa telebisyon ay meron na po palang mga kaakibat na mga espiritu. Promotions from the devils na. Yes. If you are familiar, mga kapatid, with the rise of social media ngayon, 'di ba? Even in Facebook, mga kapatid, you swipe down, Yeah. swipe up, scroll down, YouTube at kahit ano pang mga social media platforms, laganap ang kalaswaan, immoralidad, no? Pagiging breakers of the law of God, breakers of the law, Nagiging self-centered, self-centered. then religious-centered, yun yung mga napropromote ngayon in the social media. Though marami din naman nagpropromote ng Word of God, marami din, pero natatabunan ng kalaswaan, madami. natatabunan ng immoralidad. Let's look at the Philippine television. Ayan, no? Let's look at the Philippine entertainment industry. Yung industry. Ano po bang napropromote sa Pilipinas? No? Same-sex relationship, even marriage. Christians na may mga marriages, no, na mga Christians na they naghiwalay sila, they separate, break up, yung broken family, broken marriages. marriages. Pero Christians yun yung napropromote, mga kapatid, ngayon sa ating entertainment industry. At ang daming mga Christians na tinatanggap yung ganito kasi because it is of the norm. Parang nagiging normal na lamang siya. Ay, ginawa niya. Parang Christian normal din na naman lang ang siya. lahat. Kahit Christian na din naman siya. masama. So, it's okay because he's a Christian, it's okay for them, then it's okay for me. Well, in fact, mga kapatid, it's not okay if it's not okay with God. It's not okay in the Word of God. Yung na nabanggit during the preaching, Pastor Arby, na if you're a Christian, you're not okay kung kutubra ka magsimba. It's not okay. It's not okay talaga. Yes po, na mga kapatid. Hindi Sunday po service okay lang yung na taon magsamba. hanggang pag-upo lang po tayo, no? Pag-upo lang po tayo sa mga upuan during Sunday service. We have our own task to do. In fact, Amen. Pastor Mitch, yung tawag ng Diyos, no? Tingnan po natin, mga kapatid. Hallelujah. If yan, kung makita ko po, mga kapatid, no? Usap-usap lang po tayo. Ayan, in Matthew chapter 28, hallelujah. You don't need to be a minister, mga kapatid, to promote the kingdom of God. Yes, Hallelujah. amen. Tulad ng sinabi ko, yung promotion po ni Pastor Mitch sa kanya, hindi po yun promotion for her personally. Yun po yung promotion ng Diyos for her to promote more the kingdom of God. Yan. Opportunity para sa kanya na mas ma-promote niya po yung kaharian ng Diyos. Mag-function po siya sa calling ng Lord sa buhay niya. Sabi po sa Matthew chapter 28 verse 19, ang salita po ng Diyos na napapahayag. Ayan. English. Yes, you have your English, Pastor Mitch, you can Meron. read. Ayan. Matthew chapter 28 verse 19, the word of God says, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Amen. Amen. Ayan, ang sabi po sa salita ng Diyos, humayo. Go! Go therefore. Hallelujah. Make Humayo disciples. kayo at gawin ninyong alagad ko ang lahat ng bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at turuang sumunod sa lahat ng ipinag-uutos ko sa inyo. Tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen. Amen. Ano yan kaya? Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Yan. If you look at the Bible, mga kapatid, ang sabi po dyan, "Go therefore and make disciples of all nations."
Yang katawagan na yan mga kapatid, yan po yung Great Commission ng Panginoong Jesus para sa ating lahat. Para sa lahat. All Christians, regardless of our position or ano pa man po yung natin, katungkulan natin. It doesn't count. In fact, para sa akin, personally mga kapatid, hindi ko gusto or I don't feel like yung tinatawag akong pastor. Kasi para sa akin, in heaven, we are all brothers and sisters in Christ. No? Amen. Walang pagdating doon, hindi pwede sabi, uy, pastor, ganyan. Wala nang titulo doon sa heaven. I'm happy. We are all brothers and sisters. Okay lang sa akin tawagin akong ate kasi pag, di ba ang ate, that is a sign of brother, sisterhood, ayan. Magkapatid po tayong lahat mga kapatid, hallelujah. Kaya hindi po natin dapat tinitingnan ang atin po mga posisyon. And it doesn't matter if we have position or not. If you're ordained or not, if you have certificate or not, if you're certified or not, mga kapatid, the Great Commission of God for us to go, na humayo po tayo mga kapatid, magpahayag ng salita ng Diyos, yan po ay katungkulan ng bawat Kristiyano. Amen. Na tumanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Yes. If you don't want to go, then better not accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior. Pero if you don't accept Jesus Christ as your Lord and personal Savior, our soul, mga kapatid, ay kawawa. Yes. No, kawawa po yung ating mga And kaluluwa. also, Pastor Arby, I would like to share also. Yes. Go and make disciple. Kasi siguro yung ibang mga tao, they are making disciples of their own selves. But Jesus said, go and make disciples. God said, go and make disciples for Jesus. Yes. Not Amen. sa kanilang mga Hindi sarili. disciples ni ganito. Disciple ni Juan, ni Pedro, ni Tagpulano, like that. Ayan, sa Bisaya kasi sa atin ginagamit natin si Tagpulano. Ano ba talaga ang kasalanan ni Tagpulano? Ayan. Because maybe some people are claiming that is my disciple. No. We have to clarify this, that we have to go and share the word of God, make disciples for Jesus Christ, Yes. not for any person, not even to a pastor. Ayan. Yung pag-go po natin mga kapatid, no? Yung paghayo po natin mga kapatid, yun po yung Great Commission ng Panginoon sa ating lahat, regardless of our age, our circumstances, kahit na sa Bisaya pa, bisan pa, no? Ano Kahit po yung na. social status natin, yung economic status natin, yan po yung utos ng Diyos sa atin to go. Bakit ba? For what? Bakit tayo mga kapatid hayo to make disciples of the nations? Because God wants His kingdom to be promoted. No? Amen. Yun po dapat ang tungkulin natin ng mga Kristiyano. Sabi po sa salita ng Diyos, no, a soldier doesn't entangles himself with the affairs of the world, no, outside being a soldier. Hindi po dapat ang isang sundalo, Pastor Mitch, makikisali siya sa mga gawain na hindi itinalaga sa kanya bilang isang sundalo. Pero tayo na mga Kristiyano, ang ginagawa natin mga kapatid, sinasali natin ang ating mga sarili sa mga gawain na hindi dapat natin ginagawa. The question is, no, ang main point doon is, hindi naman tayo pinagbabawalan ng Diyos. Actually, the Word of God says, we can do, all things are lawful unto me, but not all things are expedient. Yun yung sabi sa salita Not po all ng things Diyos. will be good to a person. Ang sabi We have ng- the freedom to do everything. Hindi tayo pinagbabawalan ng Diyos. Yes. Pero, yung Hindi ang shinare mo lahat. yesterday, Pastor Mitch, yung sa Philippians. Hindi lahat. Whatsoever things are true. Tingnan natin yan. Hallelujah. Yan. Buksan po natin ang ating Biblia, mga kapatid. What is our main goal nowadays, mga kapatid? Now that the days are evil. Ngayon po mga kapatid, nalaganap na po ang gawain ng kaaway, even in social media. Kahit nga mga kabataan, alam mo, Pastor Mitch, na-shock ako. I would like to share this one. I am a mother of a toddler and a 1-year-old and a 3-year-old. So yung husband ko is nandun po siya sa Leyte. So yung communication po namin is yung cellphone lang. So yung anak ko na 3-year-old is gumagamit na po siya ng cellphone. So nakakahawak na po siya ng cellphone. Judge me
you want to judge me na hindi dapat pahawakan ang isang 3-year-old ng cellphone, I still have a 1-year-old child. So, kailangan ko rin siyang intindihin dahil ako lang po nag-iisa, yung asawa ko nasa malayo. So, one time, as my son, 3 years old po, no, si Lay Sams. 3 years old pa po siya. Narinig ko sa kanya na kumakanta po siya ng song. Tiningnan ko yung song, yung nursery rhyme na iyon. Ito po yung song na ganito, parang yung skibidi, yung pang ganyan, skibidi, yung ganyan. Sinearch ko po yun mga kapatid at natakot ako sa nakita ko. Ang meaning? Because yung nakita ko, Pastor Mitch, is yung skibidi toilet, no? Na usong-uso sa mga bata ngayon, mga magulang. Pagtingin ko, yung mga monsters na lumalabas po sa toilet and it's very disturbing. Napaka-disturbing po siya because a 3-year-old, nakinig lang siya, siguro na-swipe niya lang, nakita niya, and by son, mind you, yung anak ko, napakabilis niyang mag-catch up ng mga melodies, ng mga Madaling na lyrics. po program sa mga isipan ng mga kabataan. Yes. Pero yung 1-year-old ko, Pastor Mitch, no, glory to God, kasi 1-year-old siya, hindi talaga siya mahilig sa cellphone. Yung 3-year-old Si ko lang Rio. talaga. And then, pagtingin ko, pag-search ko in the social media, no? Pagtingin ko po doon mga kapatid, hallelujah. Salamat sa Diyos at nakita ko pa, no? Nakita ko, yun pala yun, yung skibidi toilet na iyon. So, sobrang creepy niya, sobrang disturbing niya, at napapanood yun ng ating mga kabataan. So, the devil is doing all things to gain more followers. Tayo mga kapatid, we should do all things to gain more disciples for Jesus. Amen. No? Kaya nga, Pastor Arby, no, yung pagsisimba natin, yung pagbabasa natin ng Biblia, kailangan seryosohin na natin. Starting from today. Kasi nga, Yes. the days are evil. Hindi naman natin nakikita yung spirit of deception na lumalaganap sa sanlibutan. Kaya tayo mga nanay, dapat magiging alerto tayo through the help of the Holy Spirit. Yes. And give me and allow me mga kapatid to use this opportunity, this program po to enlighten more mommies na meron po mga toddlers at nakakahawak na po yung ating mga anak na mga gadgets. Alam niyo po ba, hindi lahat ng nursery rhymes ay pwede po nating ipakanta. Or ipapanood O ipapanood sa mga bata. sa ating mga anak. As you could see, if yung melodies ng mga nursery rhymes, siguro, di ba, nakateach na po ako sa kindergarten, sa preschool. Nakapag-teach na po ako ng preschool. So, medyo meron na po akong idea how children at the age of 3, 4, and 5, madali po ninyong makuha ang kanilang atensyon. Napakadali po nilang makuha through melodies and songs. Ganyan po sila. Madali nilang nare-repeat yung Yan. Pinag-aaralan yung natin yan, wordings. no, Pastor Mitch, 'di ba, sa natin sa kurso namin kasi si Pastor Mitch, isa rin siyang teacher. Meron tayong subject about children's literature. Yan, so meron po tayong subject diyan. Yan, tinuturo po diyan yung mga nursery rhymes, yung mga ganyan, no, na madaling ma-catch up ng mga bata para mas madali silang matuto. And lately, no, habang nagsisearch ako, nagbabrowse ako, nung may anak na ako, Pastor Mitch, I found out, meron palang mga nursery rhymes or songs na pambata, na behind that, mga kapatid, ay hindi pala maganda ang meaning. No? Amen. May lang pala sa mga worship songs, kundi through nursery rhymes. Kaya mga nanay dyan, huwag tayong, kumbaga, kumpiyansa. Kasi nga, the devil is very wise, Pastor Mitch. Alam mo mo bakit? Because yung mga bata, para silang blank slate. Sabi nga ng isang Parang clean bond paper. psychologist, yung brain daw ng mga bata, mga kapatid, is like a tabula rasa. Sabi doon, it's a blank slate. So, Blank. pwede kang maglagay ng kahit na Pwede sa mag-input brain nila. sa lahat. If that child, meron nga ito, if you could, but this is disturbing also. May mga bata na pinapagawa sa kanila yung mga ginagawa ng mga hayop. Yun yung nalagay sa kanilang mind. So, yun yung nagiging ugali nila. They were not able to interact with the outside world, kaya nagiging ganun yung mga ugali nila. Mga Kasi nga, yung behavior. brain daw ng bata is like a tabula rasa. So, yung devil, ngayon, ang ginagawa niya is yung mga children natin, yung generations na mga bata ngayon, through social media, mga Through kapatid. technology.
ano niya, parang pinapasok niya. Yan yung ginagamit ng devil na vessel niya, na tool, yung mga technology through social media na ma-input, mapasok yung mga wicked and evil spirits sa mind ng mga Yes. bata. Kaya pala sinabi ng Diyos, watch and pray. So, kailangan nating, hindi lang para sa ating sarili pala yon, para din po yun sa ating mga anak. We should always watch what they are watching, and we should pray for our children. No? Watch, hindi lamang po yung mga bata na at mga toddlers, ganun din po yung ating mga kabataan, yung ating mga teenagers. Because even in social media po, ang Even pinopromote adults kalaswaan. At the age of 13, okay na magpakita ng katawan, maglabas na ng mga bahagi ng katawan. Pero sa Bible po, hindi po yan pinahihintulutan ng Diyos because our body is the It's a temple temple of of God. God. No? And then, if you browse TikTok, ay naku, Ang daming wala akong TikTok sa cellphone ko. And I don't want to install TikTok, mga kapatid, kasi ang daming kalaswaan na nakikita natin. Kaya we should watch and pray. Sa ating pong spiritual na buhay, kailangan po tayong mapagmatsyag at manalangin. Hindi lang para sa ating sarili. Watch, bantayan po natin ang ating mga anak, and pray. I-pray po natin ang ating mga anak that they will be sheltered from the arrows and manipulations of devil sa pamamagitan po ng mga gawain niya ngayong mga masasamang mga panahon. For the days are evil. That's why, no, ang kailangan nating gawin, mga Kristiyano, hallelujah, kailangan nating mag-vote in, kailangan po nating magsama-sama at ipahayag ang salita ng Diyos. We should go and preach the gospel. Hindi tayo dapat humayo at magsiraan. Ay, ayoko sa simbahang yan. Diba? Ito rin po yung nagiging uso. Laganap po ngayon in reality. Ewan ko. Bakit po ang nangyayari? Kumbaga yung trending. O yung trending ngayon is nagsisiraan ang kapwa churches. For example, itong church na to, sinisiraan yung other church, or si pastor ganito, sinasaraan si pastor ganyan, or si ganito, si brother ganyan, sinisiraan ni sister ganyan. Ito po yung uso, mga kapatid. If we just reset our systems, reset our mind, reset our hearts, and then bumalik po tayo, mga kapatid, sa simula, at kailangan po natin sa Bisaya pa maghinuklog. Kailangan po natin magbulay-bulay at gawin po kung anong inutos ng Diyos sa atin. Humayo po tayo at magpahayag po sa salita ng Diyos. Amen. Hallelujah. Wag po nating gawing excuse, Pastor Mitch, na ay, nag-aalaga ako ng bata. Hindi ako makakapag-share. Hindi ako makakagawa. In-invite ka. Example, invite po tayo, mga kapatid. Ay, sali po tayo sa Bible study. Mag-share lang po, share lang po ng gospel. Mag-church tayo, ganyan. Huwag po natin gawing excuse na ang dami kong ginagawa, ang dami kong mga responsibilities. Mga reasons na pag ini-invite na. But mga kapatid, we all have our reasons, and God is the only judge. At hindi nauubos yung mga rason, Pastor RB. Kahit nga ako, ang dami kong ang rason. Pwedeng gamitin din ng devil yung mga reasons for that people, for that person not to experience the divine light ang sa atin Panginoon. pong gagawin, mga kapatid, no? Hallelujah. Through the grace of God is we should do what it takes to promote the kingdom of God. That's why nandito po yung miracle hour. Kaya po nandito po yung miracle hour. Si Pastor David po, mga kapatid, alam niyo po yung zeal niya. Kung talagang makikilala mo siya, yung zeal niya to promote the kingdom of God, grabe po, mga kapatid. In fact, kung nasaan man si Pastor David ngayon, what he is doing right now po, mga kapatid, is for the expansion and promotion of the kingdom of God. And for the people, mga kapatid, that he works with in the kingdom of God. Amen. Yung kanyang sakripisyo po, mga kapatid, which I cannot disclose to you, no? Yung ginagawa po ni Pastor David ngayon, yung sakripisyo po niya sa mga panahong ito, mga kapatid, he is doing it for the kingdom of God, hindi para sa kanyang sarili. Kung para sa kanyang sarili, Pastor Mitch, hindi niya gagawin yon. Yes. No? At walang gagawa ng ganon. Walang gagawa ng ganon. Sabi niya nga, gagawin niya ito for us to get to know more of God. Ang iniisip niya pa rin tayo, no? Na ang makakapagturo siya ng maayos. Benefits yung Hallelujah.
That's why mga kapatid, sabi po sa salita ng Diyos, no, yung shinare mo yesterday, yung preach mong Pastor Mitch yesterday, no? Yan, basahin po natin sa Philippians. Hallelujah. The days are evil, that's true. Napakasama na po ng panahon ngayon. And tingnan po natin sa Philippians chapter 4, verse 8. Ayan. Ito po yung sinabi, shinare ni Pastor Mitch yesterday. Ayan. Nasa iyo, Pastor Mitch, no? You will read. Basahin natin. Philippians chapter 4, 4, verse 8. Okay, Philippians chapter 4, verse 8. The Word of God says, "Finally, brethren, whatever things are true, whatever things are honest, whatever things are just, whatever things are pure, whatever things are lovely, whatever things are of good report, if there is any virtue, and if there is anything praiseworthy, think of these things." Amen. Amen. Yun po Hallelujah. ang mga bagay na inuutos ng Diyos sa atin sa kanyang salita na ating paka-iisipin. The question now, ano po ba ang nasa loob ng ating mga isipan ngayon? Si Pastor Mitch na lang. Pastor Mitch, anong nasa loob ng isipan right at this very moment? Right at this moment, Pastor RB, yung iniisip ko talaga is Or, ito na lang, recently. recently. Ano yung Okay. mas imo-occupy sa yung isipan recently? Kasi just, not recently, parang long time na to. Not really that long. Pero hiningi ko sa Panginoon na He will help me to grow more in the Word of God so that I can also share boldly to the people the Word of God. Yung, kumbaga, gawain ng mga evangelist. Kasi, though ako, I am ordained as a pastor, pero I still need the boldness. Yung ma-encounter ko yung Panginoon para maimantala ko sa mga tao yung salita ng Diyos. Kasi parang something that is may kulang pa. Yan yung nasa puso ko. Yan yung nasa isip ko. Ayan. Kasi baka nagtataka po kayo mga kapatid. Diba dati, pinapakilala ko lamang po si Pastor Mitch sa inyo ng sister. Kasama ko po, Sister Michelle Gutierrez. Pero ngayon po, tinatawag ko na po siyang pastor and co-worker po natin sa kaharian po ng Diyos mga kapatid. Amen. Glory So to yun, God. kung meron lang sana tayong bisita ngayon, tatanungin natin, si Kuya Dave kaya ano kaya ang nasa kanyang isipan ngayon? Ano kaya ang umo-occupy sa kanyang isipan ngayon? Kayo kapatid, no? Kayo po na mga manunood natin, what occupies our mind this very moment? Yung most of the time, ano kayang umo-occupy po sa mga isipan natin? Saka i-add ko lang, Pastor RB, no, na I am, yung kumbaga, yung puso ko na I have a compassion. Parang I feel pity sa mga tao na bigla na lang nawala dito sa sanlibutan na hindi man lang nila natanggap ang Panginoong Jesus as their Lord and Savior. Kasi nga sa mga balita, maraming tao na naa-aksidente. Then my question in my mind runs. Ganun ka din pala. Yes, lalo pa yung recent lang na mga accidents, yung 17 Yes. people. What if those people didn't hear the word of God? What if those people didn't accept the Lord Jesus Christ as their Lord and personal Savior? Tsaka alam natin, Pastor RB, na once that the person is already pumanaw na, wala na talagang chance. Kaya yun yung pumupuno sa isip ko. Kaya sabi ko, Lord, I want to grow more. I want to know more about the Lord deeper para yung ano man yung tinuro ng salita ng Diyos sa akin, pwede kong i-share. Kasi wala naman tayong pwedeng i-share kung wala tayong natutunan. Kaya yun yung nag-o-occupy sa isip ko talaga. Hallelujah. Kaya naman mga kapatid, no, sa atin pong mga viewers, ang dami-dami nating iniisip ngayon. Ang dami-dami bills. No? Totoo. No? Totoo, hindi. Ang dami-dami natin. Utang. Hallelujah. May mga utang na iniisip, bayarin na iniisip, Mga problema. laman ng may bigas pa ba? May ano pa ba? May pagkain pa ba? Sa akin may diaper pa ba? Ganyan yung mga iniisip natin.
then the Word of God encourage us. Praise the Lord for the Word of God. Amen. Salamat talaga sa salita ng Diyos. Kasi ang sabi po sa salita ng Diyos, sa wakas mga kapatid, dapat maging laman ng ating Yes. isip ang mga bagay na karapat-dapat. Ito lang dapat yung nasa isip ng isang tao. For example, nag-iisip ka na hindi karapat-dapat, iwaksi, tanggalin. Ano mang bagay na kapuri-puri. Kapag hindi kapuri-puri, tanggalin. Mga bagay na totoo. Anything na hindi totoo, tanggalin. Mga Huwag na marangal. isipin. Anything na hindi marangal, tanggalin. Anything na matuwid, yun yung iisipin natin. Kung Amen. hindi matuwid, tanggalin. Anything na malinis. Anything na kaibig-ibig at kagalang-galang. Yun ang ating paka-iisipin. Yun lang dapat yung entertain ng ating mga isipan. Thoughts. Thoughts. Mga brain. Tapos hindi naman sinabi ng Diyos. That's why God is so good. Alam niyo po mga kapatid, hindi sinabi ng Diyos na, anak, isipin mo ang iyong mga bayarin. Isipin mo ang mga pamasahe ng mga bata. Isipin mo kung anong babaunin. Hindi sinabi ng Diyos. In fact, in Matthew chapter 6 mga kapatid, sabi ng Diyos, do not think what to eat. Huwag po natin Huwag isipin tayong- kung ano yung ating kakainin the next day kasi ang Don't Diyos na worry. ating Ama, siya po ang bahala noon. Think Amen. the things tomorrow. Tingnan nga natin, I like it so much. Gustong-gusto ko po yun mga kapatid. No? Matthew chapter 6. The days are Huwag lang evil, yes. alalahanin yung mga... No, the days are evil. Oo, pero God is good. Amen. And His grace is sufficient. Amen. Amen. The days are evil, but God is good. Ang dami nating bayarin, but God is the provider. Amen. Ayan, sabi po sa salita ng Diyos, yung think of, verse 34 tayo. Alam natin yung Matthew chapter 6 verse 33, memorize natin, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added, unto you. No? But in verse 34, ito po yung gusto ko pong i-share. Yan. Basahin po natin. Therefore, do not worry about tomorrow. For tomorrow will worry about its own things. Sino dapat ang mag-aalala sa mga bagay bukas? Si bukas. Yan. Hindi si RB Joy, hindi si Pastor Michelle. Hayaan hindi. na mamroblema si bukas sa mga alalahin Yan niya, ngayon. Bukas. Problema na ni bukas Problema yun. na ni bukas. Ayan. Yun pala dapat. Mm. Problema ni bukas yung problema Tomorrow, natin. tomorrow, the things Amen. na wala, Thank you, Lord. si tomorrow na ang bahala. No? Tomorrow will worry about its own things. Hallelujah. furthermore, So, hindi mo trabaho ang mag-worry. Kaninong trabaho yan? Kay tomorrow. tomorrow. For Kay tomorrow will worry. Yun nga, sabi sa salita ng Diyos. Pero no, ayan po mga kapatid, if we take it seriously, we should not worry things of tomorrow because tomorrow will worry about its own things. own things. Sufficient for the day is its own trouble. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Sufficient for the day is its own trouble. Yung grace ng Lord is sufficient for this day. And God is so good and God will not change that tomorrow His grace is still sufficient. Amen? Amen. Yung grace ng Lord sufficient pa rin po hanggang bukas. Bukas. Kaya, balikan po natin yung sa Philippians chapter 4 verse 8. Whatsoever things are pure, yun po yung pakaiisipin natin. Huwag po nating ilagay sa ating mga isipan yung mga bagay na magdadala sa atin ng pag-aalala at Amen. ng lungkot at ng pighati. Kasi nakakawasak po yun sa ating kaligayahan na nasa loob ng ating mga puso. If there is one thing we need to protect the joy that is in our heart. At saka yun yung Peace. nagiging daanan ng devil, Pastor Arby, na yung fear magki-creep in. Kung hindi natin iniisip itong Philippians chapter 4 verse 8. Yes. Sufficient To for fear, the day. worry. Yeah, sufficient for the day is its own trouble. Yung parang sinasabi ng Diyos sa atin na ang bagay na aalalahanin mo lang ay ang bagay lang sa ngayon.
yung bukas mo na alalahanin. Si bukas na nga ang mag-aalala sa mga bagay bukas. Amen? Hallelujah. Nung ako po mga kapatid ay, for the information of many, no, sa mga, siguro, ewan ko kung na-share ko na ba, yun pong bahay namin, hindi po kami ang nagmamay-ari ng lupa. Sa tinitirikan po naming bahay, rights lang po siya kasi nasa gilid lamang po kami ng sapa. And then, there is that national project of the government which is the revetment project na napakalaki po niyang dike, yung dike. Flood control po siya and talagang nakasentro po siya sa bahay namin. As in, if you look at it, yung bahay namin, nasa gitna na po siya ng sapa, ng dike. Pero sabi ko, God, you are always in control. No? Alam Amen. ko po, how many, ilang baha na po ang dumaan po sa lugar namin. Pero kailanman, hindi po nawasak ang bahay namin. Like, totally talaga. Siguro partially damaged lang. Konti pero lang. Talagang nawasak siya. Even if it's hindi pa talaga concrete noon. Talagang hindi po siya nawasak. Glory to God po, mga kapatid. Then sabi ko, Lord, hindi nga kami, yung dumaan ang napakalakas na baha, hindi talaga kami na-demolish. Tapos itong dike na to, ito ba yung dahilan na madedemolish yung bahay namin? Sabi ko, hindi yun mangyayari. At ang nangyari, mga kapatid, alam niyo po ba, God is so amazing. Amen. Hallelujah. Yes. Ang Glory to ginawa po God. ng Diyos, just 1 meter po sa bahay namin, sa likod ng bahay namin, nag-stop po yung project ng dike. Yung dike, yung revetment or yung flood control po sa barangay namin, nag-stop po. Just 1 meter po sa likod ng bahay namin. Imagine, pinahinto ng Diyos. Tapos sabi nung